Magandang araw po sa ating lahat. Sa pagsusulit na ito, aking ipapaliwanag ang isang napakalagang thesis na tumatalakay sa pagkatao, bokasyon at kahulugan ng pag-iiral. Ang pahayag na ating susuriin ay nagsasabi, ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan at hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Sa unang tingin, tila simple itong pahayag tungkol sa sarili. Ngunit mas malalim na pag-unawa, makikita natin na tinatalakay nito ang pinakagat ng ating pagiging tao. Kung paano natin tinatanggap ang ating pagkatao, paano natin inaangkin ang ating responsibilidad, at paano natin tinutuklas ang tunay na bokasyon at kaligayahan natin. So, sa aking presentasyon, gagamit ako ng natutunan ko sa klase, pati personal na paglilinay upang ipaliwanag kung paano ang ako ay nagiging isang biyayang dapat kilalanin, panghawakan at isakatuparan. Sa aking presentasyon, gagamit ako ng mga aking natutunan sa klase, pati personal na pagninilay upang ipaliwanag kung paano ang ako ay nagiging isang biyayang dapat kilalanin, panghawakan at isakatuparan. Hahatiin ko ang aking paliwanag sa ilang mahalagang bahagi upang mas maunawaan ang kahulugan ng pagmemeron, pag-ako, bokasyon at paghahanay ng ating mga pagpapahalaga sa ating pamumuhay. Sa paraang ito, layunin kong maipakita na ang pagiging ako ay hindi lamang isang estado ng pag-iiral, kundi isang patuloy na proseso ng pagtuklas at pagpili ng isang gabay tungo sa mas makabuluhang buhay. Sa aking pagpapaliwanag, hahatiin ko ito sa 4 na bahagi. Una, ang ako bilang isang biyaya. Pangalawa, ang natatanging pagmemeron at pag-ako sa sarili. Pangatlo, ang bokasyon, lugar na kung saan ang kaligayahan at katuparan. Pang-apat, ang buhay bilang proseso ng pagpili at paghahari. Una, ang pag-ako bilang biyaya. Biyaya ako dahil may kakayahan akong magmahal, makaramdam, magpasya at lumago. Kung biyaya ang aking pagkatao, 2 bagay ang dapat kong gawin. Una ay ang tanggapin ito. Hindi ko pwedeng itanggi ang aking sarili, ang aking lakas, kahinaan at talento, at limitasyon. Kapag hindi ko tatanggapin ang aking sarili, para akong tumanggi sa mismong biyaya na binigay sa akin. At ating pangalawa, sa katuparan ito, hindi sapat ang tanggap lang. Ang biyaya ay dapat gamitin, palaguin at ipamuhay. Parang binigyan ka ng instrumento, ganun. Hindi mo maririnig ang musika kung hindi mo tutugtugin. Ganun po yung explain. Kaya ang mensahe lang nito ay, hindi ako simpleng umiiral lamang. Ako ay proyekto, tungkulin at regalo na dapat kong punuin. Parang kailangan natin pang i-improve ang ating sarili. At sa pangalawang bahagi naman, tatalakayin natin ang natatanging pagmemeron at pag-ako sa sarili. So, natatangi ang aking pagmemeron at ako lamang ang maaring maging ako. Ang pagmemeron ay nangangahulugang paraan ng pagiging totoo sa mundo na may kasabihang ako lamang ang maaaring maging ako. Parang ganoon po. Walang ibang tao na makakapagdesisyon kung paano or kung ano yung magiging kakahinatnan ng buhay mo. Ako lang ang makakapasok ganoon sa loob ng aking sariling karanasan at wala nang iba. So, bakit nga po ba natatangi ang pagmemeron ako?
or pagiging ako. Nat una yung karanasan, natatangi ang aking karanasan dahil kahit dalawang tao at pareho ng sitwasyon, ngunit magkaiba ng pagdama, gano'n po. Pangalawa ay yung perspektiba. So, natatangi ang perspektiba dahil iba-iba tayo ng pinanggalingan, pamilya, kwento at sitwasyon at pangarap. So, yung pangatlo po is um, may kakayahan tayong pumili. So, natatangi rin ang aking aking kakayahan na pumili. Lahat tayo may kakayahang pumili. At ako lamang ang makapili sa aking sarili. So, ito nga po yung sariling desisyon sa buhay. Hindi ako nagiging ako kapag wala akong inaako. Ang pag-ako ay hindi lamang pagtanggap ng responsibilidad at ito ay ang pangangkin at sa pagkatao. Kung hindi ko paninindigan ang sarili ko, ay ito ang mga aasahan nating mangyayari. Kunyari, ginagaya ko lang ang iba, gano'n, tumatakbo sa dikta ng mga lipunan at nabubuhay ng walang direksyon sa buhay. So, sinasabi lang dito na hindi ako makakamit sa paggagaya. So, totoo naman ito. Ang tao ay hindi factory product, hindi ito uniform, at hindi ito kopya o clone lamang. Ang tunay na ako ay nabubuo kapag pinapanagutan ko ang sarili kong mga desisyon sa buhay. So, pangatlo ay ang bokasyon na kung saan ang lugar ng kaligayahan at katuparan. So, may nabasa akong sa isang thesis na nagsasabi na dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bokasyon at aking kaligayahan. So, ano nga po ba ang bokasyon? So, ang bokasyon ay hindi lang trabaho, hindi lang karir, hindi lang pagkita ng pera. So, ang bokasyon ay ang tawag ng ating pagkatao, ang dahilan kung bakit tayo narito, at ang lugar kung saan nagtatagpo ang ating mga galak at pangangailangan sa mundo. And paano natin matatagpuan ang ating mga bokasyon or ang aking bokasyon? Ayon sa aking nabasang thesis, nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnay sa ating sarili, ating karanasan, at sa ating mga ugnayan. At ibig sabihin ay sa ating pakikipag-ugnay sa sarili, pakikipag-ugnay sa ating mga karanasan, pakikipag-ugnay sa ating mga ugnayan. So, yung una po ay tanong mo sa sarili mo, at sino ba ako? Ano nga ba ang magpapasya sa akin? Ano ang aking talento bilang ako? Or ano yung aking kahinaan? At sa pakikipag-ugnay ng karanasan naman po ay matatanong mo sa iyong sarili na ano ang mga natutunan ko sa mga tagumpay at pagkadarapa ko. Ano ang pattern sa aking buhay, ganon. Ano ang mga bagay na lagi kong binabalikan. So, sa ating pakikipag-ugnayan naman, maitatanong mo rin na sino ang mga taong nagpapalugo sa atin o sa akin? Sino ang mga taong bumubuo ng sarili natin na parang kapag nandyan sila ay okay na okay tayo at komportable tayo sa kanila. Ang panghuli ay ang buhay bilang proseso ng walang hanggang paghahanay at pagpili. So, sa huling aking nabasang thesis ay hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Ang buhay ay hindi diretso, hindi linear. So,
hindi diretso, hindi perpekto, at hindi agad-agad. May mga trial and error din tayo, ganun, mga pagkalikaw, may mga pagbabago, pero ang mahalaga ay patuloy tayo, di ba? So, ano naman ang pagpili? Ang pagpili ng ating mga desisyon kung paano or gaano ito kahalaga. So, araw-araw naman pumipili tayo ng mga desisyon sa buhay sa ano pa lang sa kung paano or kanino tayo bumabangon, ano ang uunahin natin or saan tayo pupunta. So, sino ang mga magiging impluwensya ko ngayon or sa mga susunod pang mga araw. So, ang paghahanay naman ay pagtiyak sa ating buhay na tumutugma sa mga pagpapahalaga, bukasyon at layunin ng ating mga tunay na pagkatao. At dahil hindi tuwid ang landas ng ating mga buhay, kailangan nating patuloy na pag-ayos, pagwawasto at pagbabalik sa ating mga loob or sa sarili. And dalas ang pagwakas ng pagninilay sa kabuuan, ang pagpapahayag ko na ito ay napakahalaga. At may nabasa rin ako doon na ang tunay na ako ay hindi lamang hinuhubog ng mundo, kundi ng aking matapat na pagkatao at pagsasabuhay sa biyayang bibinigay sa akin. Ako lamang ang magiging maaring maging ako. Ako lamang ang may hawak ng aking bukasyon. Ako lamang ang makakapagtakda sa aking mga katuparan. Hindi ko ito makakamit sa paggagaya lamang, di ba? Hindi natin ito makakamit sa kung kaya-gaya lang tayo sa iba. Hindi ito pwedeng diktahan ng iba, syempre. So, sa halip na ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng pagtanggap, pagpili, at pag-ako sa ating mga sarili, at pag-unawa sa mga landas na hindi tuwid, ay matitiyak naman natin na may direksyon kung magsisimula ito sa katotohanan ng ating mga pagkatao. At sa huli, pinapaalala ng ating mga sarili na bilang ako ay hindi basta pagkatao, kundi isang biyayang dapat kong tanggapin at kunin. Ako lamang ang maaring maging ako, at doon nagmumula ang magbigat at ganda ng ating pag-iral. So, hindi ko matatagpuan ang aking katuparan o sa paggaya, di ba? Sa pagdikta ng iba. So, nabubuo lamang bilang ako sa pamamagitan ng tapat ako sa aking sarili, sa aking mga karanasan at mga pinipiling mahalaga or mga desisyon sa buhay. So, hindi mo ang tuwid ang ating mga landas ay ang pagkilala sa pagsasabuhay sa ating mga sarili ay may tunay na nagsisilbing gabay, di ba? So, sa mga bawat pagpili natin ng mga desisyon, at unti-unti rin natin na hinuhubog ang ating mga bukasyon, di ba? At ang buhay na may direksyon or may saysay. So, yun lamang po ang ating pagpapaliwanag ngayon at maraming salamat po.